Meron din palang plug-and-play na wiring harness ang Zenlo. Tignan natin kung ano ang pagkakaiba nito sa Prism na plug-and-play din na wiring harness. Bago ko po simulan, magpapasalamat muna ako kay Sir Kenneth na nagbigay tiwala sa atin dahil payment first po yung aming transaction. Saka boss, eto na rin po pala yung video ng sinend ko sa yung product. Unahin muna nating buksan yung 2 box ng LED. Marami kasing nagtatanong kung meron ba itong libreng switch o relay sa loob ng box nito. Hindi po ito kagaya ng medyo ilan na murang mini driving light na meron ng pring switch, bracket o ano paman. Pag pinag-usapan po kasi minsan, ang mga premium LED, wala po itong libreng switch. Sold separately po lahat ang mga ito. Dahil bukas na rin naman yung 2 box, ipagkumpara na natin yung itsura ng 2 mini driving light. Tignan nyo, halos parehas, print na lang sa ibabaw, at saka yung haba na lang ng wire yung nagkaiba. At ito pa yung laman ng box. Dito nakalagay yung kanilang bracket. Yung bracket para sa ilaw, yung tornilyo, saka yung driver or yung balas ng bawat mini driving light. Nakatago kasi sa loob ng box na maliit yung driver at yung balas ni Zenlo. Hindi kagaya ni Prism na pag inopen mo, nandun na lang ito kaagad sa gilid. May 4 wires, ang balas ni Prism at ni Zenlo. Ito ay ang white, yellow, at red para sa combination light. At sa haba naman ng wire, mas mahaba yung connection ng wire ni Zenlo compared kay Prism. Dahil dun kasi mahaba yung kay Prism doon sa MDL at maiksi naman yung para dito kay Zenlo. Kagaya nito. At pagdating naman dito sa libreng bracket, parehas yung itsura ng 2 ito. Sunod naman natin yung kanilang mga tornilyo. Medyo may pinagkaiba lang yung lagayan. Yung lagayan lang yung pinagkaiba nila. Pero yung mga laman na tornilyo parehas at parehas lang po ang mga ito. At yan lang po yung laman ng bawat box nang bibilihin yung mini driving light. Ang laman lang nito is yung maliit na bracket, tornilyo, yung driver or yung ballast, at syempre yung ilaw. Wala na pong iba. Yung ibang switch or yung wiring harness ay bibilin nyo na po separately. Ngayon tapos na tayo sa mga box ng mini driving light. Dito na ngayon tayo sa set ng wiring harness. Pag binili nyo po ito, meron po itong 2 pouch. Isang maliit at isang malaki. Yung maliit na pouch po ay naglalaman ng kanilang switch. At yan po yung itsura ng 2 switch. Yung sa Zenlo po ay mayroong maliit pang plastic bag. Ito po ay naglalaman ng metal bracket. Magkaiba po kasi yung design ng 2 ito. Ang sa Zenlo switch po kasi ay may nakahiwalay na metal bracket. Ito po ay para pwede mo siyang ilagay sa kaliwa or sa kanan na side ng handlebar. Hindi kagaya ng sa Prism na nakapix na po yung lagayan ng bracket. Intended lang po ito para sa left side na side mirror or sa left side na lagayan ng handlebar. Magkaiba man sila ng itsura, isa pa rin naman yung function nila. Yon ay i-control yung high at low ng mini driving light or paganahin yung ating wiring harness. Sunod na natin yung isang malaking pouch. Ito yung naglalaman ng mismong wiring harness. Dito natin kinokonekta yung mga switch. Plug and play ito sa ating mga switch dahil ito ay may mga socket na pagdudugtungan. Ang bawat harness na to ay design para sa sarili nitong model na switch or hindi mo sila pwedeng pagbaligtarin dahil nakasakit ito para sa kanilang plug and play. Kaya ang sa Zenlo ay sa Zenlo lang. At ang sa Prism ay sa Prism lang. Ganun po, nakadesign ang mga ito. At ito po ay kayang magpagana ng 4 wires na MDL dahil may tig-4 na socket ang bawat linya ng wiring harness na ito. At meron po itong haba na nasa 1 meter. At mula naman doon sa driver papunta doon sa may battery terminal or may fuse. Ito ay umaabot din ng almost 1 meter ang haba.
Bali all in all, ito ay nasa 2 meters ang haba. At ito naman yung mga connection na kailangan yung tandaan. Yung may fuse na red wire, ito ay para sa positive. Yung katabi nitong black ay para naman sa negative ng battery. Yung blue naman is para sa horn or sa passing. Then yung red naman ay para sa accessory wire. Ito yung magpapower or magbibigay ng power sa ating wiring harness. At ito yung sample natin ng ating wiring harness pag pinagana na gamit yung ating power supply. Ito yung mga settings na pinipindot dito sa ating 3-way switch. Lahat ng gagawin natin dito ay controlled ng 3-way switch. Kaya nitong paganahin yung yellow, yung white, pati yung mix or yung combination light ng MDL sa pamamagitan lang ng 3-way switch. Ito ay kinokontrol ng driver na nasa wiring harness. Kaya every click, every off, and every on, mag-iiba at mag-iiba po yung settings or yung buga ng ilaw na galing dito sa ating wiring harness. Switch na nagdadala niyan, lab? Hindi yung ilaw mismo? Ito nga. Kala ko ilaw yan. Prigizim switch yan ah. Makikita nyo po dito sa video na Prism po yung ginamit natin na wiring harness. Yung plug and play set ng Prism. Yung pinagana natin or yung ginamit natin para gumana itong Zenlo T1 Plus. Ibig sabihin lang po nito na plug and play po ang mga ito. Kahit anong MDL basta may 4 wires ay kaya nitong paganahin. Bakit walang nagmamarket ng wiring harness ni Zenlo? Ito po kasi ay sa kadahilanan na open market po ang distributorship kay Zenlo. Ibig sabihin kahit sino pwede pong kumuha kay Zenlo. Basta meron kang pera. Meron kang budget. Pwede kang umorder sa company ni Zenlo. Kaya minsan nagkakaroon na ng competition sa price. Merong mababa at meron ding mataas magbenta. At saka, bibihira yung gumagawa ng marketing. Dahil nga sa kadahilanan na marami na masyadong importer. Ibig sabihin pag gumawa ka ng marketing or ng commercial or advertisement, maraming makikinabang, hindi lang iisa. Yan po ang dahilan kung bakit walang ni isang marketing si Zenlo. Maraming salamat po ulit sa panonood ng aking video. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share at subscribe. God bless po at ride safe po sa inyong lahat.